kabrigada, kahapon nga po ay tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments, mga kabrigada, dyan sa pagdinig tungkol sa mga petisyon na naideklara bilang unconstitutional at illegal, mga kabrigada, yung paglilipat po ng pondo dyan sa PhilHealth patungo sa National Treasury, mga kabrigada. Binibigyan ng 30 araw yung mga petitioner at yung mga respondents, mga kabrigada, Brigada Gabs, para magbigay ng kanilang memoranda. Nako, makibalita tayo sa isa sa mga petitioner, mga kabrigada, si Atty. Nery Colmenares, nasa linya ng ating telepono. Atty. Nery, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Brigada Abner, at sa lahat po ng listeners ninyo. Aha. Unang-una po, Atty., can you tell us more? Ano bang mga nag-transpire kahapon po dyan sa oral argument sa Korte Suprema? Well, ang unang malaking issue din kahapon ay may batas na nagsasabing ang 50% halimbawa ng or 40% ng pondo sa PCSO, sa PAGCOR, sa mga sin taxes in general pupunta sa PhilHealth. Lumabas kahapon na hindi pala dumidiretso sa PhilHealth, dumadaan pa sa National Treasury at dadaan sa Kongreso. So ang tanong ng mga justices, bakit sabi ng batas dadalhin ang pondong ito mula sa sin taxes sa PhilHealth? Bakit dumadaan sa Kongreso? That was the first issue na ni-raise ni kahapon. Justice Ko ang nag-raise niyan. At hindi malinaw ang sagot ng mga respondents kasi sabi nila mga budgetary guidelines ang susundin. Although para kay Justice Ko, sabi niya, batas ito eh. Sinabi ng batas, dadalhin sa PhilHealth, bakit pa sasanga? Ngayon, yung pangalawang issue doon, syempre, dahil sasanga siya, Kongreso ngayon ang nagre-release ng pondo sa PhilHealth. Kaya lumabas sa una-unang oral arguments ang question ni Justice Amy Javier na bakit pa kayo makipag-negotiate sa mga congressman at sa senador? Nasa batas na yan eh. Wala nang negotiation yan dapat. Na pwede ba bigyan nyo ang PhilHealth ng ganito? So that was the issue na na-raise kahapon. Of course, kami sa petitioner, yun din ang tanong namin. Kasi sabi ng batas, 50% o 40% ng sin taxes ay pupunta dyan sa PhilHealth. Bakit nyo siniro budget? Saan napunta ngayon yung sin taxes? Na-zero budget sila nitong 2025 yung PhilHealth So wala na yon. Sorry na lang yon doon. That's the first. Second, tinanong yung presidential certification of urgency. Kasi atong proseso sa Kongreso, iano ko lang, ang sabi ng konstitusyon, no bill shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days. Ibig sabihin, dapat may 3 reading at magkahiwa-hiwalay para hindi naman mabulunan yung mga congressman at senador kung ano tong pinapasa natin. At nakalagay sa konstitusyon na dapat 3 days bago prubahan on 3rd reading, yung printed copy ng bill na ina-aprobahan, i-distribute mo yan sa mga kongresista at sa mga senador. Maliban na lang kung i-certify ng presidente na may emergency or calamity. In which case, hindi na magti-3 readings, di ba? Parang bilisan na kasi emergency eh. Wag mo nang sundin yung nakalagay sa konstitusyon kasi may emergency. Ang tanong ng petition namin sa Bayan Muna, kasi ang petition namin sa Bayan Muna nagsabi na dapat may emergency. I-certify ng presidente ang budget. Sabi namin, bakit i-certify ang budget? Dapat kinikilatis yun. Kung wala ng 3 readings, walang kopya ang mga kongresista at mga senador ng budget na inaaprobahan nila. Kung may nagpasok doon ng proyekto na 1 bilyon, malay mo, di ba? Parang, kaya sabi namin, hindi pwede, kung mag-certify ang presidente na may kalamidad, dapat sabihin niya anong kalamidad. At pangalawa, sabi namin, ba't mo i-certify? Kahit i-certify niya kasi ang 2024 budget, September 20 ng 2023. Sabi namin, kahit anong certify niya na urgent, maging take effect lang naman talaga yan, January 1 pa next year. So anong emergency yung inahabol mo? That was the issue also na na-raise kahapon. Opo,
nakatutuwa nga po yung pagdinig na yan sa Korte Suprema kasi in Tagalog po, Atty. Neri, yung kahapon. At saka nalitutuloy ako, parang lumalabas na yung mga justices, nagmisto lang mga petitioner na rin. Unang-una, nung fourth hearing po ninyo, pati si Justice Kagiwa i-question yung provision ng Universal Healthcare Section 11 tungkol doon sa saan gagamitin yung mga reserve fund na Correct. dapat Oo. ilalagay doon sa kumbaga ibawas doon sa contribution, premium contribution, at saka i-expand yung mga benepisyo. Correct, oo. Kasi ang reserve fund para yan sa operation ng PhilHealth, bakit kinuha doon? At yun kasi ang nakalagay sa GAA, sa budget ng Kongreso na ang reserve fund ng mga GOCCs. Hindi siya talaga reserve, Kabrigada Abner. Hindi siya reserve kasi sobra man siya sa operations ng PhilHealth, di gamitin mo sa dagdag na benepisyo. Gamitin mo so ibaba mo kaya ang premium, sobra pa lang pera nyo yung ating mga mahihirap na mga kumbaga direct contributors, hirap na nga sila sa kung magkano man. Kung gawin nyo bang 50 pesos per month, na lang yan. Di, mas maganda sa lalo na sa mga mahirap. Sobra-sobra pala pera nyo Kung totoo yung sinabi nila na reserve na yon kaya nakuha sa PhilHealth yung 89 billion at least yung target na kukunin. May binanggit naman doon si Finance Secretary Ralph Recto, Atty. Neri, na wala namang problema kasi may 498 billion pa naman na reserve fund dyan sa PhilHealth. Huwag mag-alala yung mga miyembro na baka hindi maibigay yung kanilang mga benepisyo, yung coverage ng kanilang membership dyan sa PhilHealth. Yes, nabanggit yan kahapon ng respondent na kumuha man kami ng 689 billion ang target nila na kukunin. Marami pa rin yung natira. Marami pa rin natira. Ang unang tanong dyan, kung marami palang pera ang PhilHealth, bakit hindi nagagastos yan sa mga benepisyo? So ang sagot nila, babaguhin na namin dahil sa petisyon na ito. Babaguhin na namin kasi kini-question ng naming mga petitioner Kami sa bayan mo na nag-question na kami dati ng paano ang bababa ng mga justices nga, nahirapan sila sa benepisyo nila mismo Kwento yun ni Justice Joseph Lopez na 7 million yung 50,000 lang binigay niyo, di talagang mahirapan ako noon, di ba? Kahit justice ako, di ba? Ang pangalawang tanong doon, yung tanong na ni Justice Amy, bakit nasabi ng COA bankrupt kayo? Ang sabi nila, maraming pera. Ano yan? ICL. Alam niyo ang ICL? Ang ICL, ano yan? Yun yung mga posibleng benepisyo ng mga miyembro sa darating na panahon. Halimbawa, ang yung anak nyo, may anak mga bago, maging miyembro yan, magkano ang kailangan ng PhilHealth na pera para matustusan din yung kanilang pangangailangan. Sabi nila, ICL yun, ano pa yun, matagal pa yun, etc. Pero ang tanong diyan, babalik tayo. Kung kinuha niyong pondo, hindi kaya malagay sa alanganin yung benepisyo ng future beneficiaries. Di ba? Yun naman yung isang tanong sa kanila na sabi nila hindi mababankrupt. Hindi naman mababankrupt yan kasi kung may future beneficiaries, edi guaranteed ng gobyerno yung PhilHealth So dito tustusan ng gobyerno. Huwag kayo mag-alala. Actually, yun ang debate sa SSS dati nung nagpanukala ang bayan muna ng 2,000 dagdag sa SSS pension. Ang sabi ng SSS, mababankrupt daw. Kaya huwag na lang. Ngayon, sila mismo nagsabi na hindi pala mababankrupt kahit dagdagan mo yung benepisyo. Bakit hindi mo ibigay yung pensyon? 2,000 dagdag sa SSS pension, di ba? Parang sila mismo ang nagkanulo sa SSS na pwede palang ibigay. So, yun yung naging resulta sa ni Justice Kagiwa anong isang araw pala. Matalon lang ako ng konti, attorney, kasi parang nabanggit di ko na naabutan dito sa oral arguments kahapon. Pero meron kayo nabanggit ata na pinababalik ulit ninyo si Pangulong Bongbong Marcos bilang respondent dito. Kasi dun sa tugon naman na Solgen, dapat pinatatanggal niya si PBBM. Paano mangyayari dito, attorney? Actually, yung hinihingi ng bayan muna, hindi lang kay PBBM. Any president na
gumawa ka ng certification na personal act mo yon. Halimbawa, ang presidente ay nag-declare ng martial law o kaya nag-presidential certification of emergency na kung saan na short circuit na yung buong proseso ng budget o kung anumang personal act ng presidente. Ang sinasabi namin sa korte kahapon, pag personal act ng presidente, huwag nyo namang tanggalin kasi kung gusto nating una mo na, personal act niya yun, di yung ginawa ng ninuman eh. So bakit hindi siya banggitin? Siyang gumawa nun eh. Pangalawa, parang ang desisyon kasi ng Korte Suprema, halimbawa, pwedeng i-void o baliwalain in this case, presidential certification. Kasi kung manalo kami, pwedeng sabihin ng Korte Suprema, Mr. President, mali yung ginawa mong certification, wala namang emergency, di ba? So, mali yun. Therefore, i-void namin yung certification mo. So, ang sabi ko kahapon, kung i-void naman natin yung kanyang act, hindi ba tama lang naman na ilagay naman siya doon, pangalan niya nandun. Parang i-void nila ang action ko pero wala ako doon sa kaso. Hindi ako bahagi ng kaso. Opo. So, paano naman mangyari? Yun lang naman ang ko na sana i-revisit na ng Korte Suprema itong konsepto ng presidential immunity. Immune ang presidente from suit. Kahit sinong presidente even future presidents. Immune siya from suit. Sana naman wag naman ka-absolute yan na pag may personal na paglabag ng karapatan, ng konstitusyon ang presidente, i-impleaded siya. Ayun. So, medyo naputo lang. Pero sinasabi ni Attorney Neri, di ba? Kahit nga meron talagang immunity from suit. Kasi yun din yung di ba, after ng oral arguments, natanong din sina E.S. Bersamin. Ang sabi nila E.S. Bersamin, hindi nga pwede si Pangulo Marcos kasi may immunity siya. Pero yung pananaw nila, Brigada Gabs, na may immunity kapag kanyang action in his capacity as the president. Pero if this was done on his personal level, ibang usapan. Kasi sabi ni Attorney Neri, it's not absolute. Absolute dapat, di ba? Nabalik na si Attorney. Ayun, so dapat ayun yung sinasabi ni Attorney Neri na dapat hindi nga absolute. Kung may immunity man hindi dapat absolute. Depende dun sa ginawa, kumbaga ba yung ginawa niya yung act na yun, depende sa kapasidad niya. Parang ganon. Pero syempre, pananaw ni Attorney Neri yun. Yun depende kung ano naman yung appreciation ng Korte Suprema. Kasi nga, dinidinig pa yun ng Korte Suprema ng en banc. 15 mga mahistrado yung dumidinig dyan, Brigada Gabs. So yun na nga, may 30 days na binigay sa kanila na mag-submit ng memoranda para, syempre, karagdag ng mga argumento bago magdesisyon ang Korte Suprema doon sa 3 pinag-isang petisyon na yan dyan sa kataas-asang hukuman. Okay. Sige. Pero, Chok, wala na? Wala na, okay. Ayun, yun yung mga natin dyan sa naging oral arguments. Pang-apat na to part niya, diba? Pang-apat na. Tapos last na to. Panglima. Last na yan, Brigada Gabs. Pero kung may maganda nangyari dyan, while pending at ongoing yung mga pagdinig na yan, Brigada Gabs, may statement kasi yung bagong presidente ng PhilHealth na, sige na nga, ini-expand na namin yung coverage. Ini-increase namin yung case rate ng mga package rate doon sa mga pasyente. Yun yung sinasabi nila. Bagay na hindi nila ginawa nung wala pang mga petition. Brigada Gabs, ang tigas ng nila paninindigan na, di ba, maraming policy nila yung mga binago. Di ba? Yung mga napansin yan. Kapag ka nagkasakit ka na ganun pa rin yung sakit mo, the next time around, hindi na pwede. Mag-claim yan. Ngayon, hindi na pwede. Maraming binago. Buti naman. Ating oras, Kabrigada, 8:42 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummyvit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,